Sa sinabi ni Guanzon. At dito muna, total na pag-usapan na po natin si BBM. Nakakapanghinayang kasi yung iba parang binabaliwala lang yung mga ginawa ni Tatay Digong na pakikipagkaibigan. Kasi parang, ano ba silbi ng pakikipagkaibigan? Kino-question na di ba? Ang dami nagko-question, minamaliit nila yung pakikipagkaibigan ni Tatay Digong sa China. Kasi before Tatay Digong, talagang ano natin ng China, no? Talagang parang undeclared na kaaway ang tingin natin sa China, di ba? Marami pong Pilipino, ni China, kaaway natin yan. Bagamat lahat po ng produktong lahat po ng mga produkto natin sa bahay, made in China na lahat yan. Lahat po ng mga, basta marami tayong yung talagang kagamitan. Buong mundo kasi, hindi natin napupuna, made in China na yung mundo. Okay, so anyways, ang punto lang dyan, talagang culturally, before Tatay Digong, yung China sa atin, kulang na declaration, nakaaway natin sila, di ba? Parang produkto pa tayo ng nagdaang Cold War. Yung democracy versus communist, etc. Dala-dala natin yun no? Habang ang China ay nakikipagkayan sa buong mundo, ayaw natin sa China talaga hanggang Pinoy. Pero nabago po lahat nung panahon ni Tatay Digong, yung nagkaroon tayo ng pivot to China. At hindi lang po China, yung mga traditionally hindi natin kaibigan ng mga bansa, nakipagkaibigan si Tatay Digong at sila din, ganun din, no? Ang turing talaga nila sa atin, nila kay Tatay Digong, kaibigan talaga. Yung treatment ng kaibigan na pag dinalaw ni Tatay Digong yung mga presidente nila, pa-welcome sa kaibigan. Yun yung point ko Ito po, pinuhunanan to ni Tatay Digong, hindi lang po ng panahon, no? Pati po yung alam po niya na medyo kaiinitan siya. Medyo magiging dahilan to para pag-initan siya ng US at ng mga kaalyado ng US. Thank you very much muna, Evelyn Suela. No? Yung pakikipagkaibigan niya na yan sa China, maaring ma-isolate niya yung marami kasing military elements na US talaga, di ba? Niris niya po yun para lang po makipagkaibigan ng totoo. Yung totoong kaibigan, yung hindi yung nagbabalatubaan lang kayo, parang gano'n, no? Yung totoong pakikipagkaibigan. At the same time, nung nawala na po si Barack Obama, kaya naman ayaw niya kay Barack kasi nakikialam si Barack Obama sa diskarte niyang war on drugs Kahit ba mayaman kang bansa, ganun po yung pananaw ni Tatay Digong Kahit na gaano ka kayaman na bansa, wag mo kaming pakialaman kasi malaya kaming bansa. Ang pangit pala ng buhok ni Badong. Hindi, okay na yan. Ganyan talaga buhok na natin. Malapad na Walang pakialamanan. Bansa namin to. Ako ang masusunod. Yung diskarte namin, yung war on drugs namin. So noon pa, matagal na, pinaglalaban na yan ni Tatay Digong. Pero nung napalitan nga si Barack Obama, nakita nyo naman, nakipagkaibigan din si Tatay Digong kay Donald Trump. At tapat yung turingan nila. Ewan lang si Trump kung yung turing niya. Pero si Tatay Digong ganun Bakit ko binabalik-balik to? Ano ba? Yung nagre-reminis lang po ba tayo? Kasi, pagkatapos niya makipagkaibigan, biglang mating yung pandemya sa atin. O sa buong mundo. Nagkaroon pandemic. Yung pakikipagkaibigan po na sinimulan ni Tatay Digong, nagbunga po kaagad yan. Hindi po tayo hindi katulad ng mga ibang bansa na may mga pera pero walang mabilan na. Tayo po, pasalamat sa mga kaibigan natin na nakapag-develop ng mga bakuna. Panahon wala talagang bakuna nung simula
Pero nakakuha kaagad si Tatay Digong, no? Wala pa pong bakuna noon, ha? Nung nagsimula yung pandemic, wala pa pong bakuna. Pero ano na po si Tatay Digong, nagde-develop pa lang tong mayayamang bansang kaibigan niya. Nakakuha na po siya ng pangako mula rito sa mga kaibigan niyang bansa na pag na-develop ng mga bakuna, babalatuhan tayo o bebentahan tayo. Kaya tayo po, kahit po mahirap ang Pilipinas, nakasurvive tayo dyan sa pandemic na yan na minimal. Kumpara sa ibang bansa, na minimal po yung comparison sa ibang bansa na napakarami po ng namatay. Yan po yung sinasabi natin. Kaya ka kakaroon ng diplomatic relationship sa mga bansa. Dahil balang araw, hindi mo masasabi, magagamit mo yan. Ang mga pakikipagrelasyon mo na yan. Hindi po tayo nahirapan. Yung ibang bansa po halos namamalimos ng bakuna. Nung kasagsagan na sangkatutak na yung natitigok dyan sa pandemic na yan. Pero tayo po, hindi po natin no? Hindi po natin pinoproblema yung pinoproblema ng mga ibang bansa. Yung pinoproblema ng ibang bansa, saan kami kukuha ng bakuna? Tayo po merong available. Kasi kaibigan natin si Xi Jinping Ngayon, dapat, kita nyo po yung mga pronouncement ni BBM ngayon. Paano tutugunan? Nagmo-monitor tayo. Ulit, minomonitor natin ang sitwasyon. Yung mga minomonitor na yan, walang ibang ibig sabihin niya. Parang ICI lang yan Kunwari lang may ginagawa pero wala naman. Pag sinabi mo wala ka talagang ginagawa. Ano ibig sabihin ng monitor? Ang kinakailangan mo, makahanap ka na mabibila ng murang fertilizer, sabagay natin problema yung pagkain. Fertilizer, paproblemahin natin yan pag naubos na yung mga fertilizer. Yung mga salitaang minomonitor na natin, binabantay natin ng mga presyo, wala pong kahulugan yan. Pag nagsalita lang sila Lenny na bubuwagin natin ang pader ng kahirapan, iahon natin ang mga, walang kahulugan yan. Panay mga salita lang po yan. Naalala ko, nagsara ang ICI. Ano po ang ginawa ng ICI? Yung mga dokumento nilang ilang karton, binigay lang po sa ombudsman. Ganun lang din pala gagawin nyo. Tapos, ang announcement pa ni BBM, dahil tapos na po ang kanilang tungkulin. Tapos na yung mandate nila. Nagampanan na nila yung mandate. Ano yung nagampanan ng ICI? Ano yung nagampanan ng ICI? Wala. To make it appear na may nagawa. 'Di ba? Ang daming mga si BBM pa, mahiya naman kayo, etc. Kaya dahil diyan ang pagtugon natin diyan, magtatay na ICI. Habang kalagitnaan po ng ang mga tao galit na galit dahil binabaha. Tapos nakita nila ng pera sa flood control. Nagkakandamatay pa rin ang Pilipino. Habang nagaganap yan, sige tayo ng ICI. Ngayong akala nila hindi nagalit ang mga tao. Huwag yun yung ICI. Yan po ang meaning ng minomonitor na natin. Naghahanap na tayo. Naghahanap pa lang. Mr. President, kaya po kayo presidente. Malayo pa lang ang krisis. Dapat nakaset up na kayo. Hindi niyo po ba alam na pwedeng sumiklab ang digmaan sa Middle East? Wala kayong ideya? Hindi kayo marunong mag-aral ng sitwasyon? Dito niyo po magagamit sana
Kaya po nagpupursi ang bawat bansa ng mga diplomatic relationship sa mga iba pang bansa. Kung tayo sana, matag yung pakikipagrelasyon natin sa mga bansa dito sa Southeast Asia, may alternative sana tayong mga brad. Krisis lang ngayon. Alam ko, hindi kami sa inyo bumibili ng langis. Kasi panggamit nyo lang yung langis nyo. Baka naman ngayon, pwede nyo naman kaming balatuhan ng mga langis nyo. Yung mga mayayaman sa langis, meron po ang Indonesia, meron po ang Malaysia, meron po ang Brunei. Hindi naman tayo kasi nakikipag-diplomatic relationship sa kanila eh. O hindi naman tayo nag-exert ng effort para kaibiganin tong mga bansa na to. Panay US, Europe, Puta, wala namang nahita tayo rin sa may nahita po tayo. Pero etong mismong mga kapitbahay natin, alam niyo ba isa sa pinakakapitbahay natin? Isa sa pinakamaraming kamayamang kapitbahay natin, sa pinakamayaman po sa buong mundo. Kung hindi man sila ang pinakamayaman sa buong mundo, isa po sa pinakamayaman sa buong mundo. Isa po sa pinakamakapangyarihang bansa. Pinakamaraming missile. Pinakamaraming lahat. Nuclear weapon. Yung China po. Ayaw nating kaibiganin. Lagi tayo Tariela. Ngayon, nasan po si Tariela? Mr. President, ano po ang mungkahi sa inyo ni Tariela? Wala po akong pakialam. Kaya lang bukang bibig. Parang ang foreign policy natin nakabatay sa sinasabi ni Tariela. Tayo ay nakikipag-bag dahil sa sinasabi ni Tariela. Ang tanong ko po, Mr. President, ano po ang payo sa inyo ni Tariela tungkol po sa kung saan tayo kukuha ng langis? Kung saan po tayo kukuha ng mga fertilizer? Kung saan... Ano po ang payo sa inyo ngayon ni Tariela? Total, mahilig kayo makinig sa kanila eh. Asa na po yung mga tagapayo nyo na dakpin? Si Tatay Digong. Asa na po yung mga payo nyo na, yung mga nagpayo sa inyo na ipakulong si Tatay Digong? Alam nyo, sa totoo lang, yung mga leader ng mga bansang sinabi ko sa Southeast Asia, kaibigan niya ni Tatay Digong lahat. Hindi nyo po ba napansin? Yung tagpo sa ASEAN Summit, nakita nyo ba yun? Na kinakausap niya lang yung Sultan Brunei, si Sultan Bolkiah. Kinakausap niya lang, nilayo siya ng isang, hindi ko alam kung presidente yun o prime minister ng isang bansa sa Southeast Asia. Masama po loob niyo ng mga kaibigan ni Digong sa ginawa ninyo kay Tatay Digong. Nasaan na ngayon yung mga nagpapayo sa inyo na kulong si Tatay Digong sa ICC? Ano ngayon ang payo para tayo makakuha ng mga langis at abono? Ano po ang payo nila ngayon? Nila Trillanes, nila De Lima. Baka yan pa mga atake sa inyo. Ano payo sa inyo ng magkapatid na Rilla? Baka pag hindi pa kayo nag-perform ngayon, sila pa mga unang umatake sa inyo, sa inyong kapalpakan ngayon sa krisis. That's why yung ginawa po ni Tatay Digong, importante po yun, hindi lang po yun projection, hindi lang po yun optics. Totoo yun. Anyayaman langis ng mga kapitbahay natin. Pansamantala, alam natin, hindi sila pansamantala, baka gusto nyo naman kaming bentahan. Oo, napakabuti mo sa amin eh. Okay yan. Saan pa tayo naghahanap? Sa Europe pa. Mga kapitbahay natin, bakit hindi tayo bigyan? Ano pa yun ni Tariela, ni Trillanes, ng mga magkapatid na Rimulya? Ano na?
Mr. President, hindi po lahat nadadaan sa ayuda. Pansamantalang po yan. Yung mabigyan nyo ng ayuda at wala nang kasunod, sisisihin pa rin kayo niyan dahil sa inyong kawalan na. Sana manalangin na lang tayong pare-parehas na wag talagang magtagal yung hera sa Iran. Kasi kahapon ang titirahan na po sila ng mga planta. Malalaking planta ng Iran, ng Qatar, ng Iran. Tinitira na po. Lagi nyo sinasabi may sapat tayo. May sapat tayo ngayon. Kaya imomonitor lang ninyo. Imomonitor, babantayan. Yung mga walang katuturang sita na yan. Ang ibig sabihin po ng imomonitor, wala tayong gagawin. Maghihintay tayo sa kawalan. 60 pesos ang $1. Kami pong hindi naunawaan yung 60 pesos. Natutuwa ay 60 pesos na. OFW kami 60 pesos na. Inflation po yan. Ibig sabihin, magtataasan po mga presyo ng bilihin dito sa Pilipinas. Yung pinapadala nyo mga OFW, kukulang po yan sa pamilya ninyo kasi matataas na po ang mga presyo. Hindi lang po, doble po eh. Inflation dulot ng pagbaba ng piso, inflation dulot ng matas na presyo ng langis. Nakaawa po ang ating bayan. Narinig nyo ba ang Pangulo at ang mga magagaling na ekonomista na pinag-uusap na o may gagawin na? Pinag-aaralan na natin ang epekto. Panay ganun. Pinag-aaralan. Lahat na lang. Aaralin. Walang definite na kasagutan sa mga problema na nating kasalukuyan. Yan ang nito ni Marcos. Sayang. Kung isang Duterte sana yan, wala tayo kakaba-kaba eh. Alam nyo yung ina-announce na ni Duterte? Alam nyo yung pandemic? Halos wala tayong hindi tayo kinaba. Baka wala tayo. Wala po. Pinaubaya lang natin lahat kay Digong. Pinaubaya lang natin lahat kay Digong. Tapos, pipila na lang tayo kung saan may bakuna. Sino-sino yung nakatakdang magpabakuna, pipila lang tayo. Mabakunahan tayo. Yung lahat ng tao na hindi government official, pipila lang, magkakaroon po ng ayuda lahat. Basta, kailangan lang social distancing. Yun lang po pinoproblema natin eh. Yung social distancing eh. May plano po ang lahat. Tayo po ay may plano rin po. Isa lang ang lalabas. Isa lang ang mamamalengke sa bawat pamilya. Yung pinakamalakas. At least nakikita mo yung plano, may susundin ka eh. Ngayon, ano ang plano? Dapat po nagtutulong-tulong ngayon ng gobyerno. Lahat po ng nasa pamahalaan. Nakikita nyo na nagmi-meeting-meeting yan. May mga solusyon na sinasabi. Hindi po yung minomonitor natin. Binabantayan natin ang presyo. Huwag kayong okay naman ang lahat. Sapat po ang ating pangangailangan. Sapat? Paano pag nagtagal? Tsaka po natin problemahin. Yung Senado po, dapat ang pinoproblema nila, etong gera, paano? Yung pong Kongreso, dapat itong gera, paano tutugunan? Pero ano po, ang pinagkakaabalahan, yung House of Representatives po, kahit bakasyon, magkukonda kami ng hearing. Ang galing nyo naman, nagtatrabaho talaga kayo para sa bayan. Congratulations, hindi sila magbabakasyon. Siguro, pag-uusapan ninyo, kasi hindi kayo magbabakasyon. Pag-uusapan siguro ng Kongreso, sa House of
Hindi kami magbabakasyon para ma-impeach na namin na mas mabilis si Biara. Putang ina. Impeachment pa rin. Hindi namin kayo naramdaman na mag-uusap tungkol lahat ng kakampi ni BP Sarang namin. Dito sa na-realize nila yung power nung committee nila na anong tag Ethics Committee. O si Bong Suntay, 50-1. Napahiya sa'yo, Bong Suntay. Bakit may one na kumontra? Galit si Sandro pag may kumukontra. Kahit nga minority, ayaw niya kumontra eh. Kaya ang gagawin namin, isasalang ka ng Ethics Committee. Puta ka, isa-isa na lang ang kumontra. 50-1 ang boto. Isa lang ang kumontra. Yung kaisa-isang kumontra, isasalang pa sa Ethics Committee. Ano po ba ang masama pag pinagnasahan mo sa salitang si Ann Curtis? Mas mahirap yung pagnasahan ni Bong Suntay si Curtis. Sining rin yung walang kakwenta-kwentang joke na yun.